bago tayo magtapos. Matagal pa naman, no? Siguro mga 15 minutos pa tayo. Ipasok na ho natin mga bossing. Arestado si Marcos. Oo. Pero, sandali lang. No? Ito po yung Marcos na kumbaga, ang tunay na pangalan ay Norman Mangusin. Ano? First time in the history ko yata isasama sa mga vlog ko itong si Norman Mangusin. Pero ako ho, kasama ho ako doon sa mga silent viewers ng mga vloggers na nagbablog po dito kay Norman Mangusin aka FLM o Francis Leo Marcos. Ngayon mga bossing, mukhang pasok sa oblo. Ulitin ko ho first time ko. Sa tinagal-tagal na pinapanood ko at sinusubaybayan ko po ito mga kababayan, simula pa lang ho nung pandemya, pinapanood ko na mga bossing. Hanggang ngayon, ito yung kauna-unahan ko. Sabi ni Joel Siculaong, asan ba yun? Ito si FLM, no? Kasi nagagalit to yung ito. Alam ng buong Pilipinas. Ayan. Game. Paano mahirapan? Mahalive. Tawang-tawa nga ako Habang nag-live siya, ina-arresto siya. Ayun, nasa Sheraton siya. Alam ng buong Pilipinas, nasa Sheraton. Oo. Kumakain, kung di ako nagkakamali or kung whatever, kumakain, naka-live, tapos biglang may pumasok sa gilid, no? At ang sabi, alam ko meron tayong full video nun Meron akong full video nun, sandali. Mas maganda kung maipakita natin yung pinaka-full na video, mga bossing. Nasaan ba yan? Kunin ko lang, hugutin ko lang ho, mga kababayan. Wala ata. Hindi yata na isama. Pero sige, i-message natin, sabihin natin. Sandali. Saan ba to? Need ng full video. Nasaan ba yan? Meron akong pinasa kasi sa kanila. Ito This. Ayan, game. Play muna natin ito. Yung lahat ng address niya, na nakalagay sa lahat ng dokumento niya, LTO man yan, lahat fake. Pina-check na natin. Walang totoo dun sa mga address niya. Kaya hindi naman siya nakatira sa Green. So halata na talagang nagtatago. Di ba? Hindi kasi kapag kayong wala ka namang kinatatakutan, wala kang kinatataguan o wala kang pinagtataguan ay kung meron kang mga pipirmahan, susulatan or whatever na importante dokumento, ilalagay mo yung talagang address mo. Walang katotohanan. His life is a lie. So we will put a stop to it. This is terrible. Totoo lang. He's making a mockery of the Philippines. So kung ang tanong ba't tayo talaga-aksaya ng oras to? Ang dami na nabiktima nito. Ito yung simbolo ng kawalangan sa Pilipinas. Hinto na natin ito. Tapos na yung circus. Finish na. Sir, everything available in case, pero may mga upcoming case. Oo, hindi pa tapos. Wala pa tayo sa uniform. Binibintang nila, natapos na. Ito na po. Kasi dina-download na po natin yung kabuuan yung full video Ito na po yung sinasabi ni FLM mga bossing, no? Hindi dapat Norman Mangusin aka FLM. Hindi FLM aka Norman Mangusin kasi ang tunay na pangalan Norman Mangusin. Lahat po na binibintang nila, natapos na ho noong 2020 pa, naging kaso ko na ho lahat yan. At nakuit ho ko dyan. Ngayon ho, yung laban namin ni ako ho ang unang nagsampa ng kaso sa kanya. Oo, ako ho unang nagsampa, ako ho unang nawaran. So, unjust vexation lang kung ipahilan niyo ako sa... Sabi niya, unjust vexation daw. Pero yung kaninang pinapaliwanag po, mga kababayan, may mga OFW, etc. pang pinapaliwanag po doon. Yung Pilipinas, grabe, para akong pumatay. Yung sinasabi niya marami ko inistapa, 2020 pa lang, dami na nagsasabi niya, wala naman nagkatotoo kahit isa. Tapos papahiyain niyo ako, national TV, nagganito, Rakesh. Galit siya, boss, mga boss. Ako daw ay nagmura kay ganito. Merong dahilan mo yun kung bakit ako nakapagsalita ng... Kung natatandaan ko, meron pang
pumunta pa si Makagago doon sa lugar, mga bossing, doon sa lugar kung saan nakatira si pumunta si Makagago kung saan nakatira si dating senador Manny Pacquiao at pipinakita, mga bossing, yung sinasabi ni Norman Mangusin patungkol doon sa kanyang nanay. Hanggang hindi maganda sa isang Sabi ni Rosewin Isidro, isa pa din yan, yung pagsuot ng uniforme ng pulis, no? wala, meron akong dahilan Si Makagago yung nagsalita doon sa gilid, no? Ibig sabihin, nandiyan din. yun. Pero ang totoo yan, ang justification lang, ipinahiyan niyo ako buong Pilipinas na ganito, grabe. Mas mabigat yung pinasok ko sa'yo, hintay mo warrants mo. Nandun nga si Makagago, no? Kasi ang sinasabi niya, mas mabigat yung kinasok ko sa iyo, hintayin mo yung warrant mo. Nandun, talagang nakakaharap ni Makagago. Kung para po doon sa mga dati hindi nakapanood o hindi nakasubaybay, mga kababayan, nung panahon ng pandemya, si Norman Mangusin, meron siyang mayaman challenge, no? Sinubaybayan ko ho yun. Hanggang sa umabot siya, pumunta siya ng Taytay, meron siyang mga napaniwala na mga politiko doon. May magandang pa nga kung hindi ako nagkakamali, congresswoman or konsehala na maganda na napaniwala niya, pumunta ng Taytay. Yung mga truck-truck na bigas ho, mga kababayan. Ang sabi doon, hindi naman daw ho ibinababa doon sa lugar ng kunyari, kayo, no? Taga Nabotas. O, pupunta kami diyan sa Nabotas. No? Dadala namin kayo. Ito, truck na bigas. Ang daming bigas. Dadalin daw sa inyo. Pero, pagka-picture daw ho, mga bossing, is, hindi naman ibababa. Aalis din yung truck. At ang nagbubuko din ho sa kanya, mga kababayan, wala pong iba, yung mga vloggers na mga nakasama niya. Kung natatandaan nyo ho, mga boss, merong mga vloggers, alam ko si kapatid na Jake Magnus, isa din siya dati. No, pero ngayon, ibinubuko na siya. Si Mac Pablo, ayan. No, inis na inis ako kay Mac Pablo noon. Dati nung kasi sabi ko bakit napapaniwala ito? Pero ngayon wala naman ho kaming ni Boss Mac Pablo. Ano po? Pero yun yung mga galawan niya hanggang ngayon ho. Mga kababayan, merong mga OFW, yung sinasabi niyang bilyonaryo, trilyonaryo, hindi mo ho makikita doon sa itsura Pati ho yung mga kasama niya na mga bodyguard daw, putik na yan. Pati si Macmac, oo. Pati si Macmac Pablo, pero wala ho kaming problema nun Okay ho kami nun, mga kababayan. Pati yung mga bodyguard, ewan ko, kumbaga parang, sorry pero, pero ano ho talaga, yung pinagkakalat ng mga trilyonaryo, bilyonaryo, ang layo ho sa itsura, mga kababayan. Di ba?